Jesus the fountain of life. Amen? At sa mga baguhan po, wala naman pong bago, no? Wala po ba? Amen. So, nais ko lang po event sa online na mga nanonood po, naka-join sa atin. So, Jesus the fountain of life is a full gospel. Amen? Full gospel po tayo, wala po tayong ibang binabasehan, kundi ang Biblia. Amen? Cover to cover, yun po yung ating basehan. Amen? And Jesus, the fountain of life, is Christ-centered. Amen? Wala po tayong ibang tinataas, kundi ang ating Panginoon. Amen? Wala po tayong sektang itinataas, kundi ang Panginoon lamang. Amen? At sabi doon, full gospel, Christ-centered, and non-sectarian. Amen? Sabi nga, wala po tayo, kahit ano pong religion mo, hindi po pinag-uusapan yan dito. Ang inaalok po natin ay hindi relihiyon. Tama po ba? Ang inaalok po natin is relasyon sa Diyos. Amen? Kaya patuloy na abutin po natin ang lahat ng mga tao sa paligid natin. Amen? Sabihin po natin yung goodness ng Lord sa buhay nila. Amen? Amen? So, still, month of June. Tama po ba? So, abot pa naman po. So, wala po ako dito last 2 weeks ago na inyong Sunday service. So, ngayon pa lang po ako babate. Happy Father's Day. Amen? Month of June pa rin po, kaya abot pa, di ba? Amen po ba? Amen. So, nice ko pong batiin ulit ang lahat ng mga tatay. Amen? Kung may katabi ka pong tatay, batiin mo na. Batiin mo na. Amen? Or yung tumata yung tatay naman ng kanyang mga pamangkin. Amen? Father's Day pa rin po yan. Amen? What else? Yung madaming pinubuhay na pamilya. Father's Day pa rin po yan. Amen? Yung nanay, alam niyo yun? Nanay na tatay pa. Amen? Father's Day pa rin po yan. Kaya lahat po ng narito ang mga ama. Amen? Happy Father's Day po. Amen? At ngayon po, isang pribilegyo po na tumayo at makapagbahagi po sa umagang ito sa inyong harapan. Kasi bilang isang lingkod ng Lord, napakahirap pong maghindi. Amen? Kapag lumapit po sa atin ang lingkod ng Diyos. Amen? Isang kaluluwa ng Lord na nais tayong magamit. Amen? Para sa Lord. Amen? Kaya kapag tayo po inasay ng pastor natin, go lang. Amen? Huwag po tayong mag-no. Laging yes para sa Lord. Kaya po ba? Amen? Glory to God po. At ngayon po umaga, amen, nais ko pong hiramin, kapatid, ang inyong ilang oras sa pandinig. Amen? Tapikin mo nga po yung katabi mo. Sabi ko sa iyo, huwag ka papayag na wala kang katabi eh. Tapikin mo po yung katabi mo, sabihin mo, huwag mo akong kakausapin. Ako'y makikinig. Amen po ba? Amen po ba? Amen? At ngayon pong umaga, tayo pong lahat, amen, ay tuturuan po ng Diyos kung paano pa ba tayo will become a true father to our family. Amen? Paano nga ba tayo magiging true father to our family? Ready na po ba tayo? Parang ilan lang po Ready na po ba tayo? Amen! Amen! So, ngayon po, nais ko po, tayo pong lahat ay, amen? Bago po magsimula, nais ko po tayo pong lahat ay pumipin in 20 seconds. Amen? And it will start now. Kapatid, sa pagpikit ng iyong mata ngayon, nais ko na alalahanin mo yung tatay mo, kung patay na po siya o buhay man, maging ito man yung lolo mo na naging tatay mo, inyo mo,
nais ko na alalahanin natin lahat ang ginawa ng Ama para sa iyo. Yung tatay mo, yung lolo mo, na nag-aruga sa iyo hanggang sa oras na ito. Just remember them sa ating pag-celebrate ng Father's Day. And in our hearts, we thank them. Amen? Amen. And stop. Naalala po ba natin? Naalala niyo po ba? Naalala po natin ating mga tatay, tama po ba? At ako po ay isa sa mga wala ng tatay. Amen. But I remember him always. Amen. Ang tanong po ngayon, after remembering them, ano po ba yung naaalala mo sa tatay mo? Andito pa ba siya sa mundo o wala na? Ano yung one word, how you characterize your father? Paano mo siya ilalarawan? Or si lolo mo, how you describe him? How you describe them? Sa mga anak mong tulad ko, tulad natin, and lahat po tayo mga anak, in case po na bibigyan po tayo ng pagkakataon ngayon na bumalik sa nakaraan, ang tatay pa din po ba natin ang ating pipiliin? Si tatay pa din po ba yung iiyakan ng puso mo? At si tatay pa din po ba yung gusto mong maging tatay mong muli sa pangalawang pagkakataon? At sa mga nanay po na nandito ngayon, kung sakaling bibigyan po kayo ng pagkakataon na bumalik sa nakaraan, yung asawa niyo po bang yan pa din ang pipiliin ninyo para sa pangalawang pagkakataon ng buhay niyo? Amen po? Ang sagot po ay nasa inyo. Amen? Maaaring sabihin ng iba, hindi na siguro. A better father na siguro. A better husband na siguro para sa akin. A better lolo. But it's between you and God, kapatid, ang mag-uusap po dyan. So ngayon po, ang title po na ating pag-aaralan ay pinamagatang basa po. Tumayo ka. Ang unahan mo. Hello, nandiyan po ba kayo? Amen. 1, 2, 3, basa po. Tumayo ka. Ang unahan mo. Amen. At sabi po sa ating text in Genesis chapter 18, yan, 17 to 19, sabi po dyan, then the Lord said, shall I hide from Abraham what I am about to do? Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on earth will be blessed through him. For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about to Abraham what he has promised. Ay po yung manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Ama, salamat po sa umagang ito, O Diyos. Minsan pa kami po'y lumalapit, Panginoon. Lord, nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Patuloy po, O Diyos, na hinihiling namin ang patuloy na pagkilos mo, Holy Spirit, sa aming kaligtaan. Lord, ihanda mo po yung puso namin as we sit and listen to your words, O God. Lord, hindi lang po kami ma-inform, but magkaroon po ng transformation through your words today, Lord Jesus.
Salamat po, Ama, maging ako na yung lingkod na gagamitin, O God. Lord, wala po akong kakayanan. Lord, dalangin ko, O Diyos, na itago, umupo ako sa likuran ng iyong krus. Ikaw yung makita, ikaw yung maluwalhati, ikaw yung maitaas sa aming kalagitnaan, O God. Hallelujah. At Lord, hayaan mo na sa umagang ito, Lord God, ang mga salita mo, O Diyos, na aming maririnig, mapapakinggan, O God, ay magre-rema, Panginoon, sa mga tao, sa mga puso, at maging matabang lupa, Panginoon, ang mga puso na narito ngayon, Lord God. Hallelujah, in Jesus' name. Salamat po, Ama, and we declare powerless sa anumang plan, anumang style ng kaaway in our midst. In Jesus' name, and no retaliation from the enemy in our lives. In Jesus' name. Salamat po, Ama. Salamat po, O Diyos. Holy Spirit, patuloy kang kumilos. Patuloy kang mag-encounter sa puso, sa buhay ng bawat isa sa amin. Hindi ko po alam ang sitwasyon nila, but you know as well, Lord God. Hallelujah. Kung sino kami, Lord God, narito kami because we expect more from you na gagawin mo sa buhay namin, O God. Salamat po, Ama, Lord. Ikaw lamang maitaas. Ikaw lamang maluwalhati, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Ama. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpan nga po natin ating Diyos. Yan. Wala pong bayad ang palakpak. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. So, kung makikita po natin, start na po ang ating timer. Amen. So, kung makikita po natin in verse 17, ang sabi po dito ay sino? Sino pong tinutukoy dito? Sino po tinutukoy dyan? Amen? Abraham. Alam niyo po, pag ako nagtuturo, gusto ko po kayo nasagot. Amen? Amen? Para po, baka po kasi yung katabi niyo ay nahilig na. Amen? Baka po kayo mapagaya kay Peter. Amen? So, sabi po doon, sa ating binasa, ay si Abraham po yung tinutukoy. Sabi po doon, shall I hide from Abraham what I am about to do? Dito pa lamang po sa verse na ito, mauunawaan natin, kapatid, na merong matinding pabor ang Diyos para sa kanyang anak. Amen? Amen? Bakit? Hindi kakayanin ng Diyos na itago, hindi kakayanin ng Diyos na hindi i-release ang mga secrets niya sa kanyang mga anak o sa kanyang mga kaibigan. Amen po ba? Amen? He is a friend of God. Are you? Are you? Amen! Amen! Hallelujah! Tunay po. Kaya God cannot hide from us. Tayo lang kasi yung malimit mag-hide. Hide and seek ba yun? Amen? God cannot hide from us. Tulad po ba ng mag-best friend? Sino po dito may mga best friend? Sino best friend mo doon? Amen? Lahat po tayo, pwede pong pag-usapan ng iyong best friend at ikaw, malaya mo pong sinasabi sa kanya ang iba't ibang deep secrets. Amen? Na meron ka. Amen? Amen po ba? O ayaw niyong mamarites ng inyong friend. Amen? Ganun po yung true best friend. Amen? Open ka sa kanya even yung mga deep secrets na meron ka. Tama po ba? Kapatid, saying true with God and His friends. Amen? Ganyan din po. Sabi doon, tingnan po natin. Hallelujah. Sabi po doon, amen? May pure friend of God. Amen? Lahat po tayo friend of God. Amen? Tapikin mo nga po yung matabi mo. Be a friend of God. Amen? Tapik po ha. Baka sikalog na. Amen? Tingnan po natin yung deklarasyon sa verse 18. Amen? Sa verse 19 po, at sa verse 19 po, narito po ang sinasabi niya. Sabi po doon, verse 19, for I have chosen him. Amen? So, ang unang point po dito, Abraham chosen by God. Amen? Maliwanag po sinabi ng Lord, I have chosen him. At dahil pinili siya ng Diyos, hindi kayang magtago ng Diyos kahit anumang sikreto kay Abraham. Amen? Amen po ba?
Sabi doon, so that I will direct his children and his household after him. So pinili ng Diyos, kapatid, si Abraham to start or to establish a nation of God. Tama po ba? Which is, Which is Israel. Amen? Siya po yung pinili ng Diyos para manguna, maging pagpapala sa maraming bansa. Amen? Dito po titingnan natin ang pagkakapili kay Abraham. Kapatid, pinili siya dahil kilala siya ng Diyos. Amen po ba? Amen? Tanong, kung pinili siya ng Diyos, kilala ba siya ng Diyos? Yes. Amen? Yes. Amen? Gusto ko po sumagot kayo, ha? Amen? Kung pinili siya ng Diyos, kilala ba siya ng Diyos? Yes. Amen? Pinili siya ng Diyos eh. So kung pinili ka, kilala ka. Amen? Kung pinili ka, kilala ka. Amen po ba? Tulad din po yan sa mga mag-aasawa. Amen? 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 Sa mga mag-aasawa po, o sa mga pangasawa po natin, mga singles. Amen? Hindi mo po yan pipiliin na dalhin sa harap ng altar kung hindi mo yan kilala. Hello? Amen? Hindi mo po yan pipiliin o dadalhin sa harap ng altar kung hindi mo po siya kilala. So, pinili ng Diyos, pinili siya ng Diyos, it means to say, God knew him. Amen? God knew Abraham so well. Amen po ba? Sabi po sa slide, pinili siya dahil kilala siya ng Diyos. Amen? Next, meron pa ba sa babayan namin? Yan! Pinili siya dahil alam ng Diyos na madadala niya ang kanyang pamilya sa kanyang paanan. Amen? Balikan po natin yung verse 19. Sabi po doon, I have chosen him so that he will direct his children and his household after him. So, pinili ng Diyos Abraham dahil alam niya na kaya niyang dalhin ang kanyang asawa at mga anak sa paanan ng Diyos. Yun pala ang tipo ng lalaki. Amen? Tipo ng ama na nais ng Diyos na piliin na. Amen? Nagigets po ba natin? Amen? Tipo ng ama na nais ng Diyos gamitin. Amen? Dito po, lahat po dito ngayon sa kwartong to. Amen? Maging sa nasa online. Kilala po tayo ng Diyos lahat. Amen? At kapatid, pinili ka ng Diyos dahil alam niya kaya mong buhatin ang pamilya mo, kaya mong dalhin ang pamilya mo sa paanan ng Diyos. Amen? Mga ama, ilan po ang ama dito? Pakitaas nga po ng kamay. Yan, di ba? 4 na po. Amen? Sabi po dito, kapatid, pinili ka ng Diyos dahil alam niya na kaya mong buhatin ang pamilya mo dalhin sa paanan ng Diyos. Amen? Praise God po sa buhay nyo kasi nandyan po kayo para sa pamilya nyo. Amen? Glory to God po. Yan po ang purpose kung bakit pinili ng Diyos si Abraham, because he knew na kahit noon pa man that he can stand as a man of the house. Amen? Hallelujah. Amen po ba? Amen. Tingnan po natin yung next slide. Sabi doon, dahil kilala tayo ng Diyos, pipiliin niya tayo. Amen? Dahil kilala tayo ng Diyos, pipiliin niya tayo. Amen? Tapikin mo po ulit yung katabi mo. Sabihin mo, isa ka bang pili? Ask him. Ask her. Isa ka bang pili ng Diyos? Ano po sagot niya? Ano po sagot niya? Amen? Yes! Kung ang sagot po niya yes, dapat may gawin ka. Amen? Dapat may gagampanan ka. Dapat may lalakaran ka. Dahil kung isa kang pili, hindi pwede isa ka lang pinili na walang ginagawa.
Amen? Amen po ba? Church, kalakip ng buhay po natin bilang pili ng Diyos ang purpose niya sa buhay natin. May mission kang tatahakin. Hindi po pwedeng kukuya-kuya ka lang sa loob ng bahay. Amen? Hindi po pwedeng nasa comfort zone ka lang pala. Pinili ka, kaya kumilos ka. Amen? Sabi po doon, pipiliin niya tayo at kapag pinili tayo ng Diyos, may kalakip yan na purpose sa buhay natin. May mission tayo. Hindi po pwede isa kang pili na walang ginagawa. Ouch! Reality, totoo po yan. Amen? Marami pong ouch sa ganyan. Yan po si Abraham. Pinili siya ng Diyos. Amen? Sabi nga po, di ba, sa Genesis chapter 12, sabi kay Abraham, go out. Di ba? Go out. Doon sa lugar na kung nasaan ka at may mission ako sa iyo. Amen? Yung kaya niyang pangunahan ng pamilya niya, yung kaya niyang sabihan, tara sa church. Di ba? Nagagawa po ba ng mga tatay yun? Tara sa church. Tara magbasa ng Bible. Tara manalangin. Amen? Yan yung tatay na hanap ng Diyos. Yan yung mga tatay na hanap ng Diyos, kapatid. Kaya dadalhin kaya niyang dalhin sa paanan ng Diyos ang kanyang pamilya. Amen? Hallelujah. Glory to God. Church, Abraham was not perfect, but God knew that he has the ability, he has the capacity to lead his family to walk in the ways of God. Amen? Wala nang pong perfecto eh. Tunay po yan. Pero kilala ka, kilala ako, kilala tayo ng Diyos kasi may paggagamitan siya sa atin. Amen po ba? Amen? Amen? Hallelujah. Sabi po doon, at nais kong sabihin ng Diyos sa bawat isa ngayon, I want a man like Abraham. Amen? Hallelujah. Kaya kung pipili po ako, pipiliin ko po ang tulad ni Abraham na maging ama. Amen? Yung kayang tumayo, kayang mag-lead. I am looking for a man na tunay na lalaki. Amen? Kung titignan po natin ang definition po ng Lord sa tunay na lalaki, makikita po natin mamaya. Ano nga ba yung definition ng Lord sa tunay na lalaki? Hallelujah. Kung titignan po natin ang definition ng Lord, amen? Yung tunay na lalaki, dahil marami po kasing lalaki ngayon ay hindi po nagpapakalalaki. Amen? Sabi mo po sa katabi mo, kung lalaki yan, hindi ikaw yun. Amen? Hindi ikaw yun. God is looking for a true man. Yung tunay na lalaki. Dahil maraming lalaki po ngayon ang hindi nagpapakalalaki. Amen? Ano nga po ba ang tunay na lalaki sa mata ng Diyos? Sila raw po, sabi dyan, di ba? Sa verse natin binasa, sila raw po yung malalaki na kayang pangunahan at dalhin ang kanyang pamilya, asawa at mga anak sa landasin ng Diyos na kanilang tatahakin. Amen? Amen. Parang ang hirap mag-amen, no? Kasi sa pool, sometimes we are not doing that. Or mostly, most of the time. Seasonal? No, we are not seasonal Christian. Amen? Yung po pala yung tunay na lalaki, hindi lang macho. Amen? Hindi lang po pogi. Ang tunay na lalaki ay kayang pangunahan ang pamilya niya papalapit sa Lord. Amen. Amen. Salamat po sa mga tatay. Salamat po kasi buhay pa po yung tatay. Sobrang hirap po na walang tatay. Yung maagang nawalan ng tatay, sobrang hirap. Kasi naranasan po namin yun.
Alam niyo yun? Walang tutulong eh kapag walang tatay. Kaya, you are super blessed because buhay pa po yung tatay niyo. Amen? Hallelujah. Amen po ba? Amen. Kaya church, youth, man, singles, kung ikaw ay magiging tatay, magiging husband, na tulad ko soon. Amen? Sabihin po natin, ako yun, gusto ko yun. Amen? Ako yun, Lord, kasi kaya kong pangunahan ang pamilya ko. Salamat sa Lord, kasi narito po tayo. Hindi po aksidente na narito tayo. Wala po aksidente sa Lord. Amen? Ang sabi po ng Lord, God honors the importance of fathers in the house. Totoo po yan. Pinili ko si Abraham. Yan po yung version ng Lord. So dito po, sabi doon, pinili ko si Abraham dahil alam kong tatayan. At napakahalaga ng tatay sa loob ng tahanan. Sabi nga, father role is so vital. Amen? Sa magiging tatay po na tulad ko, sa mga nangangarap po na magiging tatay tulad ko, atin na po na tingnan, amen, yung mensahe ngayon. Yung perspective that someday na tayo po ay magkakaroon ng asawa at tayo po ay magkakaroon ng mga anak. Amen? Tingnan na po natin yung sarili natin ngayon. That's why we prepare now. Amen? Amen po ba? Amen. So the role of the father is so important. Napakahalaga po. Sobrang dami pong mga bata, legitimate, na sanhi ng gulo sa ating bansa. Lumalaking walang tatay. Hallelujah. Yung lumalaking walang kinagis ng ama. Napakalaki po ng impact pala nito sa loob ng tahanan. Ang walang ama na kinagis na ng mga anak. Amen? The highest priority of the enemy to destroy our family. Yan po ang unang target ng kaaway, to destroy pamilya. Amen? Bakit po? Dahil kapag magulo ang pamilya, magulo po ang buhay ng tao. Amen? Totoo po yan. Magulo ang mga bata, magulo ang mga anak, magulo ang komunidad, amen? At maging magulo ang bansa. Why? Bakit ko po nasabi na kasama ang bansa? Kasi sa bahay pa lamang po, doon po pala nag-uumpisa. Dapat natitrain na, dapat nag-disiplina na. Amen? Hallelujah. Because family is the smallest unit of society. Tama po ba? Dito po lahat ng ugat eh. Dito po lahat ng ugat sa pamilya. Sa training ng mga bata sa loob ng tahanan. It is the smallest unit of community or society. Pag-aralan po natin yan sa Araling Panglipunan. Amen? Sa mga oldies. Amen? So, ito po yung pinakamaliit na unit. Kaya sa tahanan po lamang, dapat yung mga bata ay already trained and taught to become a good people someday. Amen? Balik po tayo. Ngayon po, tingnan po natin kung gaano ka-importante ang tatay o gaano kahalaga ang tatay sa loob ng mga tahanan. Yung tatay na tunay po amen? Yung tunay na nagpapakatatay. Amen? Dito po, may papakita po akong record from Diego Silang. Diego Silang Movement Statistics. Sige po ate. Yan, statistics for fatherless homes. So, 63% of youth suicides dahil sa kawalan ng ama. 90% na mga homeless and runaway children dahil wala po silang kinagis ng ama. 85% of children that exhibits behavior disorder. 80% babies motivated with displaced anger. 71% high school dropouts kasi walang ama na tumitingin. 75% of all adolescents patient in chemical abuse center.
70% juvenile delinquency, 85% all youth sitting in prison grew up. Ano po, kapag nakikita po yan, nakalungkot. Masaya po ba kayo na makita yan? This is the percentage, the statistics na nakita po nila na ang pinag-ugatan ng mga ganitong problema ay galing po sila sa walang tatay na tahanan. Nakakalungkot po, lumalaman po yung ganito. Nung nakita ko nga po ito, nakakaiyak. Kasi, tuloy niyo po, but thank God, kasi wala po tayo sa percentage na to. Amen? Wala po tayo sa percentage na to. Pwede mo po bang palakpakan ng Lord? Amen? Hallelujah. Wala ang pamilya mo, wala ang pamilya ko, mga anak mo, wala ang angkan mo sa mga percentage na ito, kapatid. Because you stand as a good father to your family. Amen? Amen po ba? And have you seen the lives of these young people being ruined and being misguided because the absence of a father in the home? Yan po yun. Kaya yung iba, wala lang. Kasi wala namang, walang alam niyo po yun, walang batas-batas, di ba? Sa loob ng bahay. No one can replace the role of a father in the family. Sabi po sa slides, yan. No one can replace the role of a father in the family. But the person that will affect your life greatly is your father. Amen? Worst situation is to have a home without a father. Amen? I'm sorry po sa mga ilan po sa atin na hindi naranasan ang magkaroon ng tatay sa loob ng tahanan. Kung may tatay man, hindi po tumatay yung tatay. But this is a great impact kung wala po ang presence ng tatay sa buhay ng mga bata. Amen? Kaya po, from this very moment, kung tayo po ay single pa lang, amen? Tapos po may mga singles. Aba, ko lang po ng singles dito. Amen? Lahat po ng mga singles, kapatid, desire to stand as a good father. Good husband for your family. Amen? Na hindi po mapapilang ang ating mga magiging anak sa percentage na kinukuha na nagiging sanhi ng problema ng komunidad. Amen po ba? Kasi, alam niyo po, nakakayak po talaga. Kung makikita niyo po yung percentage, 85%. So, ibig sabihin po, 15% na lang ang naiiwan. Amen? 85% from all youth sitting in prison grow up without a father in the house. Napakasakay. Hallelujah. That's why the purpose of this message of the Lord is for God to raise a generation of men na magsasabing, I will be a good father. Amen? Hallelujah. I will be a good father. I will be a good husband, a godly man. I will raise a godly family. That's why, prepare now, kapatid. Amen? Amen po ba? Amen. Bro, paano po yung walang asawa? Di ba? Paano po yung wala ng asawa? Ako na lang po yung Christian sa bahay namin. Tumayo ka. Tumayo ka as a father to them. Yung hindi pa po kasi born again ang tatay ko. So, tumayo ka bilang Kristiyano ng tahanan nyo. Amen? Wala na yung asawa mong lalaki, ikaw na lang yung tatay at nanay. Tumayo ka, kapatid. Ikaw pa lang ang born again sa pamilya mo. Tayuan mo ang pamilya mo. Amen? Be a father to your family in the absence of a true father. Kaya? Kaya po ba? Amen? Huwag pong labas sa ilong. Amen?
tayo po ay naamin sa Lord. Rinig po ng Lord yan. Amen? So, if God is what you mean is, if God is in the business, alam niyo po yun, of preparing us today sa mga katulad kong single, sa mga magiging tatay pa lamang, sa mga magiging husband pa lamang, ang tanong po, what God wants us to be prepared? Ano nga ba? Amen? Kaya po pala ngayon pa lang, ayos-ayos na. Amen? Ngayon pa lang, ayos-ayos na. Amen? May mga lovers dyan. Amen? Ayos-ayos na pala dapat tayo. Hallelujah. Kung alam natin, amen? Sabi nga po doon, tanong, where are we bringing ourselves? Saan ba natin dinadala ang ating sarili? Saan po ba natin dinadala? Amen? Kung alam natin na magiging tatay tayo, magiging tatay ka, kung alam mo magiging mabuting asawa ka, ngayon pa lang, ayos na. Amen? Mag-ayos na po tayo. Church, we are playing a vital role in building our family. And our soon family for the glory of God. Amen? Amen po ba? Amen. Masasabi ko rin po na malaki po ang role ng mga lalaki. You have a very big or huge role in the family. Amen? Sabi po sa slides, greatest affliction is to be raised without strong male fatherly influence. Naniniwala po ba kayo dyan? Kaya, sabi dyan, you can be a male, but not a man. You can be married, but not a husband. You can be a breeder, produce kids, but not a father. Hallelujah. Kaya, ang pinag-uusapan po natin dito, yung strong father or strong male fatherly influence. Yung tunay na lalaki, yung tunay na asawa, yung tunay na ama. Dahil anuman ang hindi mo tinatayuan sa mga ganitong bagay, sabi doon, you will be charged accountable to God. Ouch na naman. Di ba? Kaya, eset. Men, yung naglalarong tatay, patawarin mo tayo ng Diyos. If you cannot stand for your family, we will be charged. Bakit? Mananagot tayo sa Diyos kapag hindi natin tinayuan yung pagiging ama, yung pagiging tatay, yung pagiging mabuting asawa. Amen? Bakit ko ba ito na-share, no? Parang tatay na ako. Amen? Bakit po? Bakit po uli? Because God made you a man and expected you to be a man. Amen? Kasi you will be charged, accountable. Asan yung asawa mo? Asan yung mga anak mo? Yan ang mga magiging tanong ng Diyos sa atin. He made you man for the purpose and you'll stand as a man in the family. Amen? Kaya po mga tatay, tumayo ka at ikaw ang manguna. Amen? Yung po yung title natin, tumayo ka at ikaw yung manguna. Pero sabi ko kasi sa slides natin, sabi ko dun sa next slide, how can you powerfully lead if you were not properly led? Amen? Tama po, di ba? How can you powerfully lead? How can you properly lead if you were not properly led? Paano nga ba? Paano po tayo magiging tagapanguna kung hindi po tayo properly led? Amen? Kaya po, mga tatay, mga magiging tatay, kailangan po pala natin ng mentor. Amen? Kailangan mo po pala si pastor. Si pastor pala. Kailangan mo po pala si pastor. Kailangan mo ang mga kaibigang Kristiyano. Kailangan ng life grouping. Kailangan po ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos.
Why? We cannot powerfully lead if we are not properly led. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Hindi po natin kayang mamuna kung hindi po tayo naturuan na maging leader. Siyempre, una po, yung ating sarili dapat. Amen? We must be responsible to lead our lives. Amen? Yung po bang kahit hindi ka i-follow up, darating ka sa church. Kahit hindi ka i-chat, darating ka sa church. Amen? Kahit hindi ka sabihan ng oras, naandun ka na. Pas, nandito na po ako. Huli pala yung pastor, di ba? Bakit? Because you are preparing yourself to powerfully leading your home. Amen? Amen po ba? Kaya huwag ng petics. Huwag na yung naglalaro. Amen po ba? Daming sa pula tatay. Amen, kahit naman po tayo. Kristiyano ka na, huwag ka na pumasok sa bar. Amen? Umayos ka. Bakit? Because I need to powerfully lead my family soon. Kaya ngayon pa lang, ayos na. Amen? Isa lang po, dalawa lang daw po ang ibig sabihin ng pagiging silence natin. Diba? Alam niyo na po yun, ayoko na po sabihin. Amen? Pwede po bang makinig ng ating Diyos sa ating mga amen? Amen. Tinuturuan ka ni Pastor, makinig ka. Amen? Lahat po naman tayo, lahat po ng Kristiyano, lahat po ng lingkod ng Diyos, tinuturuan ng Pastor. Tinuturuan ng Diyos. Amen? Lahat po tayo dumadaan sa pagtuturo. Kaya makinig po tayo. Tinuturuan ka sa salita ng Diyos, makinig ka. Why? Because that is now the process of you being powerfully led for your future family, for you to powerfully lead them all. Amen? Amen po ba? Kasi if you want to destroy the works of the enemy over your family, tumayo ka. Amen? Bangon! Hallelujah! Kung ang asawa mo ay hindi pa Christian, bangon ka! You put the covering sa pamilya mo. Yung babangon ka sa umaga, kukunin mo yung makapal na proteksyon at ibabalot mo ngayon sa buong pamilya mo. Napakahalaga po doon. Amen? Just imagine po, kung meron po kayong bagong sasakyan, amen? The latest model 2025, siyempre, kung bago po yan, pipili ka ng mapaganda yan. Gagawin mo lahat para mapaganda yan. Maingatan. Tama po ba? Ngayon, bumili ka ngayon, kinabukasan, may bagyo daw na parating. Okay? So ngayon, iniisip ko, kailangan kong bumili ng makapal na pang-cover. Tama po ba? Para magproteksyonan yung sasakyang bago. Amen po ba? Kaya po, sabi doon, kung ang asawa mo ay hindi pa Christian, bumangon ka, you put the covering sa pamilya mo. Tulad po ng bagong sasakyan, di ba? Kinokopera natin para hindi po siya masira. Tama po ba? Gamitin po mga tatay. Siguro narito tatay ko. Sapul-sapul ako. Di ba? Ganun din po pala mga tatay. Rise up in the morning. Kunin mo yung pantakip mo. Amen? Hallelujah! Hallelujah! I pray na ang lahat po ng mga kalalakihan ay ganito yung gagawin. Babangon, mananalangin, ipapanalangin yung kanilang pamilya. Hindi po pagkagising. Bunganga agad. Amen? Mga negative kagad ang lalabas. Tatay, bangon, panalangin mo, put the covering in your family. Amen? Ipabalot mo yung bawang pamilya mo. And I stand
mga tatay, and I stand my authority. Isigaw mo sa kaaway. I'm not allowing any work of the enemy over my family. Bakit? Mahal ko sila. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya po, yung mga hindi dyan nagpe-pray, baka po meron lang. Alam ko naman po wala dito, no? Amen? Yung mga tatay na basta na lang bumabangon at tayo ng kape, bangon, pray. Pabalutan po natin ang ating pamilya. Napakahalaga po nun. Amen? Hallelujah. Glory to God po. Kaya mga tatay at kalalakihan, tumayo po tayo. Kunin mo yung pambalot mo and don't allow the attack of the enemy to be in every member of your family. Pangunahan mo. Huwag kang petics. Amen? Seryosohan na po ang mensahe ng Lord ngayon. Huwag na pong petics. Protect your family. Man, protect your family. Cover them with your prayers. Amen? Hindi po kasi natin, alam niyo po, testimony lang. Nagulat po ako nung nabalita ko po si inaanak. Talagang namatay. Bata pa eh. Diba? 27, I think. O, plus 1, 28. Diba? Hindi ko po talaga in-expect. So it means, father, tatay, mga magiging tatay, hindi po natin alam ang pwede mangyari the following day. Kaya alam niyo po, yung covering ng prayer niyo bilang ama, napakahalaga po sa pamilya. Okay? Totoo po yan. Mahirap po kasi kahit ako naman po yung gigising, bago tumayo, nagpe-pray, minsan po talaga nakakatamad. Pero biyaya ng Lord, kapag sinimulan mo, magiging habit mo po. Hindi ka na po tatayo na higaan mo na hindi ka nagpe-pray. Amen? Amen? Amen. Hallelujah. Kaya sabi po doon, so the leadership of a father must not be forsaken. Huwag mong iwan. Itinalaga ka ng Diyos sa tahanan yan bilang tatay. Hindi nagkamali ang Diyos, kapatid, na inilagay ka dyan. That's why, bangon at mamuna. Amen? Humambang para sa pamilya mo. Amen? Amen po ba? Amen. To be a father or to be a husband is a high calling. There must be a priest. You are the priest of your home. You are the pastor of your home. Walang ibang tatayo dyan sa pagiging priest, kundi ikaw, tatay. Amen? The man whom God has chose to lead the family. Amen po ba? Amen. At iyan po ang dapat ipamana natin, mga magulang. Iyan po dapat ang ipamana nyo, mga magulang, sa inyong mga anak. Amen? Ang kanilang pananampalataya. Yung makita kang you are leading your family in a godly way. Amen? At kapag nakita po yun ang inyong mga anak, doon din po sila lalakan. Amen? Yun din po yung lalakaran nila. At bilang maiksing testimony po, after po na mamatay ang father namin, yumama na po namin ito kayong natay namin, tatay at nanay. At nagpapasalamat po kami kasi may isang magulang na nagawang ipanalangin kaming mga anak niya at dinala sa paanan ng Lord. Alam po ng lahat na backslider po ako. Totoo po yan. Nag-backslide po ako, but hindi pumayag ang Diyos na manatili po ako sa ganon. And siguro that is the purpose and that's the reason, that's why dinala ko ng Lord sa Dubai. And although naranasan ko lahat doon, but the same place, doon din po ako ni-restore ng Lord sa biyaya niya. Amen? Amen. But I know she prayed, yung mother namin, for all of us po na mga anak niya at sa akin po na magbalik sa Lord. Amen?
Hindi lang po kami ng mga anak niya, kundi lahat din po ng kanyang mga apo na magkaroon ng pananampalataya sa Lord. Amen? Glory to God po. Salamat po. At salamat din po sa mga nanay. Alam niyo po yun? Na hindi nagsasawang manalangin para sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya. Amen? Because of one simple mother, how to kneel before God and honor Him with her commitment sa kanyang buhay. Amen po. Father, tatay, daddy, ama, as you carry your family, as you carry your wife and your children, bring them closer to God. Amen? Amen po ba? Bring them closer to God. Doon mo sila dalhin. Amen? And that's the kind of man that God is looking for. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Maaaring po yung iba dito, hallelujah, yung iba po dito ay mga nanay, wala na po silang asawa. Bangon. Amen? Be a man of your family. Hindi lang po tayo mga pastors here. Hindi lang po tayo tagapagsalita po dito sa pulpito. Hindi lang po tayo workers in the church. We are Father who has godly principles and legacy na maipasa po natin sa mga susunod na relasyon ang ating ginagawa ngayon. Amen? The real father, the real man, ay ipinapasa ang baton to their children. Ipasa mo yung baton ng pananampalataya mo. Amen? Dapat may sasalong anak ka. And to the next generation. Gusto mo bang maging ikaw yun? Yes. Amen? Yung lalaking dadalhin ang kanyang pamilya sa paanan ng Diyos. Lalaking pangungunahan ang pamilya niya to follow Christ. Lalaking proprotektahan ang pamilya niya so his family will not destroy by the works of the enemy. Amen? Amen. Hallelujah. Ngayon po, ways how to bless your family. But first, may gusto po akong tingnan po natin. What is blessed? Sabi po sa slide, to bless means to attach high value to a person. Yan. Kaya po pala, yung ginagawa natin na pag-bless sa ating mga leaders, sa ating mga pastor, attach po pala yan ng high value sa'yo. Amen? Nais ko pong pag-usapan natin ang blessing and blessings. Okay? Blessing, walang S, blessings with S. Kapag blessing po, sa Bible po, it is the invisible things like empowerment, anointing, gifts. Yan po yun. Tulad ng the Lord release the blessing. Ibig sabihin po yun, yung hindi nakikita. Okay? Yung po yung gifts of the Holy Spirit, yung po yung empowerment, yung anointing, that's the blessing. Amen? Yung blessings po, with S, mga visible things po pala yun. Tulad po ng mga things that we see. May nakikita natin. Car, house, money, all the things na nakikita natin. Yung mga pagpapala, yung po pala yung blessings na sinasabi. At yun po yung pagkakaiba nilang dalawa. Amen? Sabi po sa next slide, and these are the authorized people. They are authorized to release the blessing. Tatlo po sila. Sabi dyan, God, pastors, spiritual leaders, Father. Kung pwede nga lang, i-slash na natin, Father, isama na natin, parents, no? Amen? Sabi po doon, kaya po ako ay natuto na, alam niyo po yun, nasanay na kapag lagi ko pong nakikita yung mga pastor ko, leaders ko, nagpapabless po ako. Amen? Or spiritual leaders ko, kasi I honored the authority releasing blessing. Amen?
Maging sa ating po mga magulang, yung pong ating pag-bless sa kanila. Sino po nagpa-bless sa magulang nila? Wow! Ilan lang po ah. 1 milyon ata, 2 milyon lang. Amen? Kaya po, napakahalaga po kahit sa magulang yung pag-bless natin. There is power being released by our parents. Amen? Totoo po yun. Kaya po lagi natin tatandaan, they are the authorized to release the blessings. Amen? Una ang ating Diyos, ikalawa ang ating mga pastors, kaya wag na wag po nating aawayin ang ating mga pastor. Amen? Wag aawayin po yung mga leaders para po makapag-release sila ng blessing sa iyo. Amen? Yung galing sa puso. Amen? Ang hirap po, kapag sinaktan mo yung leaders mo, pastor mo, aalis ka na, God bless you. Di ba? Dapat po magaan ang pag-release ng blessing. Amen? Then you, father, pwede ko na rin pong slash, mother/parents. Amen? So, ways on how to bless your family. Yan. Tatay, of course. Nanay na din. Tayong lahat, isama na po natin yung ating sarili. Amen? Basahin ko po muna ang verse bago ko po ibigay yung points. Slide. Ito po ay tungkol kay Esau at Jacob. Amen? Kay Isaac, Esau, and Jacob. Genesis 27. Alam niyo po ba yung kwento nito? Sino po may alam? Alam niyo lahat. Tahimik eh, no? So, ang kwento po, sige, magtatanong po ako. Sino po ang ama ni Isaac? May sumagot po ba? Yes. So, ang ama po ni Abraham ay ang ama po ni Isaac ay si Abraham. Amen? Hallelujah. Sige. So, anak po ni Isaac ay sina Esau and Jacob. Amen? Kambal po sila, baka hindi niyo po alam. Okay? Ang nanay po nila ay si Ate Karen po ba? Si Rebecca. Amen? Si Rebecca. Tapos sumatanda na po si Isaac, syempre, mahina na, mamamatay na po siya, gusto na po niyang mag-release ng blessing. Okay? Nakasunod po ba kayo? Amen? See, a father releases blessing. Kung makikita po natin. Ang nangyari po dito, dapat po ay magbibigay siya ng blessing sa panganay na anak. Sino pong firstborn? Di ba kambal po sila? Pero unang lumabas po si Esau. Amen? Ang kwento nga po dito, hawak-hawak ni Jacob ang isang paa ni Esau. Amen? So, ibig sabihin, sa sinabi po ng palang, meron ng kompetensyahan. Amen? May rival na nangyayari. Tama ba yun sa English? Amen? Meron na pong kompetensya. So, ang kwento po, sinabi nga po ni Isaac na mag-release na siya ng blessing, give me like this to eat. Kumuha ka sa field ng ganito. Amen? At lutuin mo. Amen? Ipakain mo sa akin, then saka ako magre-release ng blessing. Ngayon po, narinig ng nanay na si Rebecca. Amen? Eh, syempre, ang paborito ni Rebecca ay si Jacob. So, siya po yung gumawa ng paraan para si Jacob po yung paglasan. Amen? So, sa makatuwid po, na-release po ang blessing hindi kay Esau, kay Jacob. Amen? So, sabi po sa Genesis 27 verse 4, ate meron pa dyan? Yan. Sabi dyan, prepare my favorite dish and bring it here for me to eat. Then I will pronounce the blessing that belongs to you, my firstborn son, before I die. Take note po, blessing, walang S. Amen? Pansinin po natin
natin yung blessing na ginamit dyan. It's not the visible one, but the invisible blessing that belongs to you for my firstborn son. Amen? Invisible blessing po yung dineclare ni ni Isaac, sorry. Amen? Sabi po sa verse 21, ating balikan. Sabi dyan, then Isaac said to Jacob, come closer so I can touch you and make sure that you are really our Esau. Then, sabi po sa verse 26, then Isaac said to Jacob, please come a little closer and kiss me, my son. So how, sabi po dito, so ways how to bless your family as a father, as a parent is number 1. Yan. Bless your family with... Sige. Number 1, pakibasa nga po. Bless your family with your touch. Amen. Hiningi po muna ni Isaac. Ano sabi niya? Lumapit ka. Halika. Amen? I want to touch you. Diba? Come closer so I can touch you. Yun po yung sabi ni Isaac. Mahalaga po ang pagdapo ng kamay ng ating mga leaders sa simbahan sa atin. Mahalaga po yung pagdapo ng kamay ng magulang sa atin. Amen? Bless your family with your touch, mga tatay, mga tanay. Amen? Bless your member with your touch, mga pastors, leaders. Amen? Kaya po, dapat bilang mga member ng ating iglesia, marunong po tayong magpa-bless sa ating mga pastor. Amen? Amen? Kaya po ba? Amen. Amen. Simulan na po natin. Kasi bilang testimony po, ako po, hindi po talaga ako sanay na may birthday ako, na hindi ako napag-pray. Kaya po, kahit this year lang po nag-birthday na hindi ko pinag-pray, harapan. So, napag-pray po ako ng pastor ko kasi malayo po ako sa kanila. Napag-pray po ako through phone. But alam niyo po, malaki po ang basbas na ginagawa na galing sa ating mga ama, sa ating mga pastors. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Amen. So there's power on your touch. Amen? May kapangyarihan sa iyong paghipo. Amen? Touch binds you to people. Nagawa na po ba ninyo yun sa inyong mga anak, mga tatay? Amen. Amen, siyempre. Amen? Nagawa niyo na po ba yan? Yung every time na gusto nilang umalis, yun yung una nyo gagawin. Amen. Amen? Yung may hand touch. Amen? Tanong ko po, ikaw po ba, pangarap po bang gawin yun sa iyong mga anak? Amen? Sa mga hindi po gumagawa nun. Tatay, nanay, malaking bagay po ang nagagawa ng pag-touch nyo sa inyong mga anak. Baka po, may tatay dito hindi pa po close sa mga anak nila. Start touching them. Amen? Hindi po yung touch na may mali siya. Amen? Yung a father and a daughter, a father and a son touch. Amen? Yung po yun. Blessing. Amen? Amen po ba? Amen. Huwag pong mag-guilty yung ama na nasa abroad. Amen? Huwag pong mag-guilty yung mga ama na nasa abroad. Hindi po natatas nila hindi mo man natatas yung iyong pamilya, but you can release your blessing to your wife, and your wife will gonna touch your parent. Your children, sorry. Amen? With power. Amen? Amen po ba? Amen. Bakit po maraming napapariwalang buhay ng mga bata sa panahon ngayon? Dahil walang touch. Meron ng touch, pero may kulang. Ano niyo po yun? There must be touch of love and care. Amen? Mothers, in the absence of fathers, give a touch to your children. Amen? Amen po ba? Touch of blessing. Release it. Kapag may anak o apo po kayo, nagpapapray,
matatas niyo po sila. Blessing overflow. In Jesus' name. Amen? Yung po bang kinakausap niyo sila tulad ng mga ages ni Earl, Christine Joy, di ba? Mga anak po ni Christian, mga ganong edad. Madali lang po yun eh. Pero kapag sila po'y lumaki na, yung mga yan, aayawan na po tayo. Amen? Ayaw na po nila yan na sila'y gaganyanin. But be sure na everything po na aalis sila sa bahay, release the blessing and touch them. Mga tatay, mga nanay. Literal pong touch yan. Amen? There is power on your touch. Amen po ba? Amen. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Hug. There is power on that hug also. Touch bonds to you to people. Kayo mga bata, touch your parents. Kiss them too. Amen? Mahirap po kasing mag-kiss kapag matanda na. Kasi sabi nga nila, amoy lupa na. Tama mo ba? Kasi mga kabataan ko ngayon, di ba? Ganyan po yung mga kabataan ngayon. So, napakahalaga po. Kiss your parents, mga bata, mga anak. Show your parents, show your children, show your spouse that you love them and inside in the house. Amen? Kasi yan ang totoong gospel sa loob po ng tahanan. Amen po ba? Amen. Dapat may love. Amen po ba? So the gospel is preached in the home through that love na nararanasan ng pamilya po natin. Amen po ba? Amen. Amen. Dako po tayo sa number 2. Sabi dyan, bless your family with your verbal blessing. Sabi po sa verse 27, so Jacob went over and kissed him, and when Isaac caught the smell of his clothes, he was finally convinced, and he blessed his son. He said, the smell of my son is like the smell of the outdoors which the Lord has blessed. Yan po yun. Di po ba? After ng kiss, na-release ang blessing. Then 28 and 29, nadyan po ang blessing niya. Amen? Basahin po natin. From the dew of heaven and the richness of the earth, may God always give you abundant harvest of grain and bountiful new wine. May many nations become your servants, and may they bow down to you. May you be the master over your brothers, and may your mother's sons bow down to you. All who curse you will be cursed, and all who bless you will be blessed. Amen? Napakaganda po ng, alam niyo po, grabe po. Amen? Grabe yung deklarasyon ng Ama. Grabe po. Yan din po sana, mga parents, ang release ninyo sa inyong mga anak. Amen? Yan po ang nirelease niya Isaac kay Jacob. The word you speak, church, is powerful. Amen? Ang salitang binibitiwan mo, ang salitang dinedeklara mo, ay makapangyarihan. That's why ang second one is bless your family with your verbal blessing. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Sabi po sa slide. Amen? Yan. Together. Words you speak are powerful. Amen? Makapangyarihan po ang bawat dinedeklara natin. At sabi po sa Proverbs 18 verse 21, alam naman po na lahat yan, di ba? Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat it. Amen? Sabi po sa Tagalog. Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya't mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aalihin mo ang mga bunga nito.
Amen? Wala na po dapat yung mga salitang napakakulit mo. Amen? Wala na po dapat yung mga ganong salita sa mga tatay at nanay. Ano pa? Katulad na katulad ka talaga ng tatay mo. Wala na po dapat yung ganon. Amen? Ay nako, ito lang yung grado mo. Sayang yung binabayad sa baon mo. No. Amen? Tama po, di ba? Lahat po nababanggit. Narinig ko na rin yun eh. When I was young. Amen? Change our words. If you want to your children be blessed, may we speak the right words over their life. Amen? Amen po ba? Kahit po konting-konti na lang yung pasensya nyo, iwasan nyo po ang makapagsalita ng hindi tamang salita. Amen? Just speak the right words over their lives. Kaya po ba mga tanay? Amen. Sabi po sa slides natin, yan. Watch your words. Amen? Tatay, nanay, magiging tatay, watch our words. Amen? Take note of this. Mga salitang binibitiwan po natin, watch our words. Amen? Kasi may kapangyarihan. Yung kung saan tayo na wala kang pera, nako, gasgas na po yan, hindi na po dapat uso sa atin yan. Amen? Walang budget, pwede. Walang budget sa bagay na yun. Pero don't say na wala po tayong pera. Kasi there is power. Amen? In declaration. Amen? So, dapat po tayo sa number 3. Basa. Bless your family with your active commitment. Yan. Bless your family with your active commitment. Ano po ibig sabihin ng active commitment? Lagi kang naandyan. Amen? Hindi lang yung may pangangailangan. Kailangan ka ng pamilya mo. Kasi madalas po yung mga program sa school at lagi kayong busy, mga parents. Amen? May we find time to be with them during those times. Amen? Amen po ba? Kung kasama mo rin lang po ang pamilya mo dito po sa Pilipinas, maximize po natin yung oras natin na makakasama po natin sila. Amen? Amen? Na makakasama po natin sila sa kanilang mga events sa school. Kung wala man po tayo sa feeling nila, send someone to be with them. Wag na wag po nating hahayaan that they are performing alone and no one is there. Amen? Amen po ba? So sabi po sa slide, the best use of life is love. The best expression of love is time. And the best time to love. Amen? Sabi po yan ni Parang Rick. Amen? Sabi po doon, and the best time to love is now. Kaya kapag pinapa-spelling po sa atin, amen, ang salitang love, dapat po yan. How do you spell love? T-I-M-E. Amen? Let's celebrate the victory of your children. Give them 100% support. Words are useless without us doing it. Amen? Mga magulang? Amen. Hindi po mararanasan ng inyong mga anak ang tunay na nandyan ka kapag wala yung active commitment mo sa kanila. Ganon din po sa mga church members natin. Amen? Yung po bang kapag kailangan ka lang? Amen? Hindi po ganon. Yung pass, pwede po bang ipag-pray mo po yung bahay namin? Tapos, sasabihin ng pastor, sige mag-zoom tayo. Hello? Give yourself. Amen? The expression of love is? Time. Amen? Because we are fathers in the members of the church, lahat po tayo, lahat ng may inaalagaan,
son. You are the father to your life group. You are the father to your members. That's why the spelling of love is T-I-M-E. Amen? Amen po ba? Hindi po every Sunday lang. Dapat po meron po tayong pag-follow up, pag-update sa mga inaalagaan natin. Kasi sometimes, sa akin po experience, nahiya po yan sila yung mag-chat muna. But kung ikaw po, lagi mo silang kinukumusta, napakalaki pong impact na sa kanila. Kumusta ka? Diba? Malaking bagay po yung words na kamusta ka. Kahit po sa mga nasa abroad, malaking words po yung kamusta. Diba? Tapos mangungutang na pala. Diba? So, dapat po maglaan po tayo ng oras. Father, you are a priest. We are a priest to our family. And my last verse po as I close, sabi po sa 2 Samuel chapter 6. Yan. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite, 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Dito po, in between verse 11 and 20, amen? Kung mapapansin po natin dito, ito po yung iniuwi ni King David, ang Ark of the Covenant sa kanilang lugar. Tama po ba? Amen? And then, yan po yung nangyari sa verse 11. At dito nga po, in between 11 and 20, yun po yung minarch si Ark of the Covenant going back to the city. Yan po yun. At nung tapos na po, iniuwi na po, successful yung Ark of the Covenant. Dito na po sumayaw si David. Alam niyo ba yan? Dito na po sumayaw si David. Amen? After po ng ceremony, sabi po sa verse 20, then David returned to bless his household. Men, anong ibig sabihin po nito? Lahat po tayo galing sa church. Every time we come to church, let's bring home. Let's take home God sa buhay natin. Huwag po natin iwan sa church kung ano yung napakinggan natin. Huwag po natin iwan sa church yung tumama, nagrema sa puso natin. Iuwi po natin yung gospel. Amen? Iuwi po natin yung pinag-aaralan natin. Share to every family of our family. Amen? Every member of our family. Take home God in your home. Kapatid. Amen? Praise God po. Mag-share po tayong lahat, not only the fathers, but every one of us. Sa tuwing tatayo po, at nakakapakinig po tayo ng salita ng Diyos, share it. Bring it. Amen? Dalhin po natin sa ating tahanan. Amen? As I close, yan, malapit po. Meron po ako maikling kwento. Tungkol po ito sa isang lalaki na ang pangalan po ay Bill Haven. Amen? Si Bill Haven po is a father, a canoeist. Alam po ba yung canoeist? Ito po siya. Yan. Okay? Noong panahon po na makikipag-competition na po si Bill Haven, yan po si Bill Haven, okay? Sa Olympics, kasi siya po yung napili para ilaban sa Olympics. Amen? Pero nagkataon po, during that time, kapanganakan din po ng kanyang anak na panganay. Okay? Yung po bang Judah ang kanyang asawa at manganganak na. Yun po yun. Okay? Kaya nadoon po siya na kailangan niyang lumaban sa Olympic o ma-witness yung panganganak ng kanyang asawa. Amen? So sa tingin niyo po, ano pong pinili ni Paring Bill? Ano pong pinili niya sa palagay niyo? Siyempre, Olympic yun eh. Di ba? Minsan lang sa buhay mo yun eh. Di ba? Maaring sasabihin ng asawa niya, okay lang, nandito naman si grandma. Di ba? Magbabantay sa akin. Go mo na yan. Ano kaya pinili ni Paring Bill? Hallelujah. Bill Haven chose to remain and witness the birth of his son. Amen? Pinili po niya ang family niya.
Pinili niya ang kanyang asawa na makasama sa panganganak. At ang pangalan po ng kanyang anak ay si Frank. Hindi po si Frank Joel. Amen? Si Frank Haven po. Alam niyo po kung ano nangyari? Sabi po doon, after 28 years, siyempre po, nagkaroon po ng bonding yung mag-ama, yung magtatay, tinuruan po ni tatay si anak ng kanyang hilig. Yan po si Frank. Next slide. Yan na po si Frank Haven. So meron po siyang, ito po yung message ni Frank Haven sa kanyang tatay after 28 years. Sabi po niya, Dear Dad, thanks for waiting around for me to get born in 1924. I'm coming home with the gold medal you should have won. Your loving son, Frank. Amen? Praise the Lord. Pinili niya ang kanyang pamilya. At after 28 years, the same medal na dapat na nasa kanya ng panahon na yun, nakuha ng kanyang anak. Amen? Amen po ba? Praise the Lord po. So, in my conclusion, rise up, magpakalalaki ka. Amen? My house is my priority. My family is my priority. Parents, pray for your family. Children, pray for your parents. Pray for their marriage. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Dapat po, hindi lang bilang tatay, but tayo pong mga narito ngayon, maging nasa online, tumayo po tayo, pangunahan po natin ang ating pamilya. Amen? Yes. Amen po ba? Yes. Amen. So tayo po natin tumayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tayo po manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy po kami na lumalapit. Lord, salamat po sa mensahe mo sa umagang ito, Diyos. Na patuloy mo po kami tinuturuan, Lord God. Lord, humingi po kami ng tawad kung hindi man po namin na priority ang dapat na i-priority sa aming buhay, Lord God. Lord, patawad po kung kami bilang tatay, sila bilang tatay, hindi nagampanan, yung nais mo nagampanan nila. Lord, dalangin po namin, dalangin ko po sa oras na ito, O Diyos. Muli mo pong buhayin ang nais mong maging tatay sa amin. Natayuan, hakbangan, lakaran ang nais mong lakaran namin bilang isang lingkod mo, Diyos. Lord, turuan mo ang mga ama, mga tatay, mga magulang, na laging talhin yung mga pamilya nila, Lord, sa paanan mo, Lord. Because this is the reason, Lord, kung bakit mo binaba ang mensaheng ito, O Diyos, na bilang mga tatay, Lord, patayuan nila, sila yung manguna, maging modelo ng kanilang pamilya. At may pamana nila, Lord God, sa kanilang mga anak, yung pananampalataya na sinimulan nila, Lord God, sa kanilang mga anak at sa kanilang mga henerasyon pa, O God. Lord, salamat kasi sa mensahe mo sa umagang ito, O Diyos, Lord, naliwanagan kami na may purpose ka sa amin. Naliwanagan kami na may dahilan kung bakit mo kami pinili, Panginoon. Kung bakit kami narito, O Diyos. Lord, hindi namin kaya. But Lord, salamat. Salamat kasi may biyaya ka na patuloy namin tatayuan
ipanalangin ang aming mga pamilya. Bantayan sa panalangin ang aming pamilya. At bilang mga ama, O Diyos, I declare and I decree the role of the Father. Manumbalik, manahan na ikaw, Jesus, ang sentro sa bawat pamilya na tinatayuan nila. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po, Ama. Salamat po, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga salita mo na napakinggan namin sa umagang ito, O Diyos, magrema, magkaroon ng transformation sa buhay namin, O God. Salamat po, Holy Spirit, kasi patuloy kang namungusap, patuloy kang nagpapaalala, patuloy kang nagpapakita ng nais mong ipagawa sa amin. Hallelujah. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos, na madadagdagan pa ang mga magulangin, mga tatay, na dadalhin mo upang dalhin ang kanilang pamilya sa paanan mo, O Diyos, sa iglesia ito, O Diyos. Salamat po, Abba Father. Salamat po, Holy Spirit. Salamat po, Jesus. Tapat ka kailanman. Salamat sa mga pangako na aming lalakaran pa, sa mga pangako mo na aming mararanasan sa aming buhay, maging sa pamilya namin, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Salamat po, Ama. You said in your words, O God, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah. Thank you. Tayo po yung sa Lord. Come on, church. Sing it with all your hearts. It's all about you.
Salamat po, Jesus. Salamat po, Holy Spirit. Lord, bilang mga kalalakihan, bilang ama, bilang tatay, bilang padre ni pamilya, Lord, we will rise up at dadalhin namin ang aming pamilya sa paanan mo, God. Lord, salamat sapagkat patuloy kang kumikilos, patuloy kang gumagawa, patuloy kang nagpapakilala sa buhay ng bawat isa. Kaya Lord, hallelujah, walang hanggang papuri, walang hanggang pasalamat ang aming binabalik lamang sa iyo, Diyos. Lord, tanggapin mo po ang lahat ng papuri, parangal, pagtakila at pasalamat tanging sa iyo lamang, Jesus. We seal this prayer in the blood and the powerful blood of Jesus Christ. This all we pray in Jesus' mighty name. Amen. Alabago natin. Glory to God.